Okay, good morning. This morning we will discuss under our Calculus 101. Okay. Our object is about identifying and analyzing the different types of functions, their domains, range, and apply functions operation. So, we're talking about function here. So, when you say function, take note, this is correspondence from a set of x of real number to a set of real number y. So, if we're going to look at this, meron tayong dalawang variable na inire-relate natin into one another. So, the usual representation of a function is you have y equal to f of x. Okay, meaning to say, your y will be dependent on your variable x. That's why tinatawag natin si y dito as dependent variable, while si x naman ay tinatawag natin na independent variable. So, in real life, para siyang let's say you want to have a highest or high grade, therefore, you have to contribute your x should be high as well. Ano yung mga x mo? Yun yung mga attendance mo, quizzes, activities, and exam. So, pag mataas yung exam, quizzes, attendance, activities, mataas ang grade. Ngayon, kung mababa yung mga yon, mababa din yung grade. Kunyari, sa pagtatrabaho, mataas yung kung gusto mong tumaas yung sweldo mo, kailangan papasok ka lagi. Pag yung performance mo sa pagpasok mo sa iyong attendance ay pa-absent, pa-late, so as expected, yung sweldo mo na dapat makuha na maximum ay bababa. Kasi nga, nakadepende yung sweldo mo dun sa dami ng iyong ipinapasok. So, ganun din yung function. Yung y na variable is dependent dun sa x na variable. So, let's take one example. For example, I have here y equal to, okay, this is an example. Y is equal to x squared. Okay, so, in this one, we call the x as your domain. Ito, tinatawag natin siyang domain. Okay, and then yung y naman, we call it range. Ma'am, ano ba yung definition ng domain and range? When you say domain class, ang domain ay dinedefine natin siya as all admissible value of x, which is a real number. Ganyan yung symbol ng real number natin. So, ibig sabihin hindi siya pwedeng imaginary number, yung may I, o kaya naman hindi din siya pwedeng indeterminate or undetermined. Kailangan may fixed na real number na mariresult. Ano ba yung mga real number natin? Yun yung mga whole number or yung tinatawag natin na integer. It can be positive whole number, zero, or negative whole number. Pwede din naman yung mga fractions natin, yung may mga decimal. 1.5, 1.111. So, real number pa rin yun. Therefore, as long as real number yung value ng x na merong magiging result si y na real number din, so, yun yung tinatawag natin na domain. Ano yung pwedeng maging value ni x na merong result si y? Yung result, lahat naman ng all admissible value of y naman na real number, yun naman po yung tinatawag natin na range. So, ibig sabihin, lahat ng result ng function na possible maging result, yun yung range. Tas lahat naman ng possible na value ng x na magre-result into a real number range, yun yung tinatawag natin na domain. So, para mas maintindihan, look at this example. Ito, yung function. Let's say meron akong negative 1 na number. Magkakaroon ba ng result yung y? So, pag sinubstitute natin dito, so that will be y is equal to negative 1 squared. The result is positive 1. Kasi alam natin,
negative times negative is always positive. Okay? So, and syempre, 1 times 1 is just simply equal to 1. Therefore, your range will be 1. Ngayon, let's say I have here 0. So, if my x is 0, 0 squared is equal to 0. Mapapansin nyo, your y varies along with x. As x changes, the value of y changes as well. For example, instead of 1, let's say may 2 ako na napili dito na value ng x. So, y is equal to 2 squared. Therefore, 2 times 2 is just equal to 4. Ang partner niya kay y ay 4. Habang lumalaki yung value ni x, lumalaki din yung value ni y. They are directly proportional. So, ngayon, mapapansin nyo, pag sinabi nating domain, kunyari, determine the domain of the given function. So, hanapin natin lahat ng pwedeng maging value ni x. Ang pwedeng maging value dito ni x na magre-result into a real number is actually all real number din. Wala pa siyang exemption. Ano ba yung may mga exemption? May mga exemption class. Kunyari, yung fraction. Kunyari, ang iyong x ay nasa baba. So, hindi lahat ng value ng x ay maaari. Unless siya ay not equal to 0. So, itong x, all real number except 0, ay hindi niya pwedeng maging number yan. Okay? So, ano pang may exemption na example? Y is equal to square root of x, for example. So, dito, we know na ang square root magiging undefined yan pag negative ang nasa loob. Therefore, ang pwede lang maging value nito ay mga positive na number and 0. Kasi square root of 0 may result. Pero pag yan ay naging negative na number, undefined na yan. So, yun yung mga limitation. Pero, going back to our example, mapapansin natin, x squared siya. So, whether yan ay negative number, yan ay positive number, lahat pwede niyang maging result. So, kung i-plot natin, kunyari, para maintindihan natin, ito yung x part. This is the positive infinity, this is the negative, and this is the 0. Mapapansin nyo, ang domain niya, lahat pwedeng maging value. Okay? Lahat yan pwede. Sa interval notation class, ang representation ng nito sa interval notation is from negative infinity up to the positive infinity. Take note, this is interval notation, not ordered pair. Hindi to value ni x, hindi to value ni y. Ito ay value ng lahat ng maaaring maging value ni x mula negative to positive infinity. Okay? So, gumagamit tayo ng parenthesis pag ang ating ang ating value ay we don't know kumbaga we cannot firmly identify yung actual na dulo. Ano ba example nun? Kunyari, sinabi ko, ito example lang. Kunyari, sinabi ko, ang pwedeng maging value nung x natin ay lahat lang ng beyond 0 pataas. Okay, ibig sabihin, hindi pwede yung 0, pero pwede yung lampas sa 0. Is it already 1? Agad yung lampas? Basically, hindi. Pwede yung 0.000000001 and so on. Kasi hindi mo alam kung hanggang anong 0.0000 yung pwede mong i-ano kasi siya kumbaga infinite din siya. Therefore, imbes na gumamit ka ng bracket, gagamit ka ng parenthesis ngayon from 0 to positive infinity. Meaning kasi ito yung mga pwedeng maging value. Paano kung ang value ay pwedeng maging value si 0? Kunyari ito, pwede niya maging value si 0. That's how you represent it. Kung mapapansin nyo, sinade ko. Kanina hindi ko sinade. Kasi hindi niya pwede maging value. Ngayon, pwede ko maging value si 0. So, ang gagawin mo dyan is bracket. 0 to positive infinity. Okay? Pag pwede mong maging value, 0 yon, naka-bracket tayo. Pero pag hindi mo pwedeng maging value, pero just right after that value, then magkakaroon ka ng parenthesis. Okay? So, pag infinity, automatic parenthesis yan kasi
kumbaga, pataas talaga siya. Hindi natin i-identify kung ano yung pinakadulo ng infinity, positive and negative. Okay? So, going back, dito naman tayo, na-identify na natin dito sa given equation natin na y equal to x squared. Ito yung working function natin, ang lahat ng pwede maging value ng x ay from negative to positive infinity. But, for the range naman, class, for the range, take note, i-rewrite ko lang yung ating working function, So, ang working function natin is y equal to x squared. Ito. So, class, take note, hindi lahat ng real number pwede maging value ni y. Kasi take note, square to. Automatically, yung negative na i-square mo, the result will be positive. Kung yan naman ay positive, syempre, positive times positive, always positive yan. Therefore, itong part na to will always result to a positive number. So, yung y natin is positive number. Now, is 0 possible? Yung 0 is possible, yes, 0 squared, dahil pwedeng maging value ng domain natin yung 0, therefore 0 squared 0. Okay? Ang mangyayari dito, class, yung pinakamababa ay 0, pwede niyang maging value, kaya naging bracket, at positive infinity, palaki ng palaki. Depende kung yung value mo, either negative infinity yan or positive infinity, square niyan, positive infinity pa rin sagot. Okay? Kaya tandaan ang domain, ito si independent variable, si letter x. At ito naman, si dependent variable, siya naman, si letter y. That's how you identify for the domain. Another example para mas maintindihan natin. Okay, let's say meron akong y is equal to square root of x minus 2. Yan yung working function ko. Now, for you to identify the domain, pinapahanap, ano si domain? Ano yung mga pwedeng maging value ng x? Hindi mo agad pwedeng sabihin na, ma'am, all real numbers, pwede. Bakit? Kasi meron tayong limitation sa square root. Ang square root, class, pwede niya lang pong masagutan yan. May result lang si y. Pag yung square root, positive yun nasa loob. Meaning to say, how will you say na either positive or 0, Kasi ang square root ng 0, may result 0. Therefore, kailangan positive si x minus 2. Yung x minus 2 mo daw should be positive. How will you say na dapat positive siya? Okay? So, syempre, magiging positive yan pag yan ay mas malaki sa 0. Then, pwede daw si x minus 2 maging equal sa 0. That's how you say na dapat yung nasa loob ng square root na xy minus 2 yan ay dapat positive. So, mas malaki sa 0 or equal to 0. If we're going to perform the mathematical computation, this will be x from negative, pag tinranspose natin, class, 0 plus 2. So, therefore, x is greater than or equal to 2. So, ang pwede lang daw maging value mo, pag i-graph natin, kung titingnan natin sa domain. Kunyari, ito si 1, ito si 2. Ang value daw ng x mo ay mas malaki sa 2. So, pag mas malaki sa 2, yung nasa kanan na bahagi yun. At na nandito sa may positive infinity. Tapos, equal sa 2. Ibig sabihin, pwede niyang maging value si 2. So, therefore, pag ipinlat natin yung domain natin, class, mula sa 2, kasi pwede niya maging value yung 2 up to the positive infinity. That's our domain. For our range naman, if you're going to analyze this, naka-square root So, kung mapapansin nyo, dito sa ating Cartesian, yung y natin ay ito, diba? Itong portion na to. So, ang pwede lang nyo maging result, class, kung ang value ng domain mo ay 2, 2 minus 2, 0, square root of 0, pwede niyang maging value si 0. Pwedeng maging result si 0. And, kung mapapansin nyo, meron ba siyang magiging result na negative numbers?
wala siyang magiging result na negative numbers. Why? Kasi ang pwede mo lang i-substitute dito are all yung either 2 to positive infinity. So, laging ang magiging sagot dito ay positive lamang. Okay, square root ng 4, 2, square root ng let's say 9, that's 3, and so on. So, ang possible maging value either 0, pataas. Sa y, ito yung positive infinity. Okay, therefore, ang magiging value ng range ay mula sa 0, yan yung pinakamaliit, naka-bracket kasi pwede siyang maging value, up to the positive infinity. Okay, so yan po yung ating magiging range. Ayan, nilipdangan ko lang yung graph natin. So, ayan yung magiging range natin. Okay, ma'am, kailangan ba i-graph natin? Hindi naman. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung visual representation ng ating mga interval notation na to. So, again, ang domain, lahat ng maaring maging value ni x. Tapos, ang range naman, lahat ng magiging possible na value ni y. So, it's more on logical analysis. So, it's more on common sense. Okay? So, ngayon, sige, i-cut ko muna para sa part 2. Medyo mahaba na to eh.